Magandang araw, kasama nyo ang Crossmoto Channel. Ang industriya ng motorsiklo sa China ay nagbago na. Kung dati mababa ang kalidad at maliit ang makina ng mga gawa nila, 15 taon na ang nakalipas, ngayon ay malaki na ang pagbabago. Sa mga nakaraang taon, dumami ang pagpipilian ng mga motorsiklo na may katamtaman at malaking makina. May mga tour enduro na 800cc at cruiser na lampas 1 litro ang makina ngayon. Hiwalay na usapan sa industriya ng motorsiklo ng China ang mga sidecar, na ginagawa na roon ng halos 70 taon. Sa video na ito, ikukwento ko ang bagong labas ngayong 2023. Ngayong taon, nadagdag sa pamilya ng motorsiklo na may sidecar ang Changjiang Adept 700 at mas mahal na Dynasty 700. Interesante na magsisimula ang bentahan ng modelong ito sa Rusya at posible rin sa ibang Commonwealth of Independent States na bansa. Tara, alamin natin ang aparatong ito. Sana mag-enjoy kayo. Subtitles mula kay Dimatorsok. Changjiang, isang kilalang Chinese na kumpanya ng motorsiklo, sumikat noong dekada 50 sa mga sidecar. Sa China, natanong kung kaya nilang gumawa ng sariling motorsiklo. Una, ang militar ang pinaka-interesado sa ganitong teknolohiya. Anong motorsiklo ang kailangan nila noong dekada 50? Tama, isang mabigat na motorsiklo na may sidecar, pwedeng kabitan ng machine gun at kahit mortar kung pagsisikapan. Kasama ring makaupo ang ilang sundalong nakakumpletong gamit. Noong 1950, gamit ang reverse engineering, gumawa ang Beijing Automobile Plant No. 6 ng People's Liberation Army ng military motorsiklo mula sa German Zundap KS 500. Hanggang mid-54,000 at 250 ganitong motorsiklo ang nagawa bago itinigil ang produksyon. Alam naman nating magkaibigan noon ang komunistang China at Unyong Sobyet, kaya hindi na rin nakapagtataka iyon. Sa China, sinimulan ang paggawa ng sidecar na kopya ng Irbit M72 na kopya rin ng German BMW R71. Dapat tandaan na noong kalagitnaan ng 50 ang modelong M72 ng IMZ ay itinuturing ng luma. Nagsimula ang paggawa ng Changjiang motorsiklo noong late 50. Iba't ibang sanggunian ang may magkakaibang petsa. Ayon sa ilang datos, nagsimula ang produksyon noong Nobyembre 57. Ang unang ilang Changjiang 700 at 50 motorsiklo ay ginawa gamit piyesang Soviet. Ang unang modelo, M1, ay may 700 at 50cc side valve opposite engine at 6-volt electrical equipment. Tinatawag ding Type 1 ang makina at transmission ng motorsiklong ito. Noong Setyembre ng 66, lumabas ang Type 2 na overhead valve na power unit na may transmission na nagkaroon ng dagdag na reverse gear. Pinalitan lang nito ang Type 1 sa produksyon noong 1972 dahil noong 1966 marami ng piyesa ng unang modelo ang nagawa. Sa matagal na panahon, gumagawa ang Changjiang ng mga sasakyang kahawig ng Soviet na motorsiklo. Minsan, may maliliit na pagbabago sa sidecar tulad ng pag-convert ng electrical system sa 12 volts at kaunting pagbabago sa frame. Noong dekada 80 nabigo ang mga Tsino sa pagtatangkang mag-produce ng 900cc opposed engine na ginaya mula sa BMW. Nagpatuloy ang produksyon ng motorsiklong kahawig ng Soviet Ural, Dnepr at BMW mula 1940s hanggang 2000. Gayunpaman, hindi naging posible ang walang katapusang paggawa ng motorsiklo na nagmula sa teknolohiya ng Alemanya noong dekada 30. Nag-focus ang Changjiang sa pag-upgrade ng teknolohiya at pagsunod sa makabagong pamantayan. Noong 2017, inilabas nila ang Changjiang 650 na may 650cc CF motomakina. Replika ng Kawasaki ER6. Makabago ang motorsiklong ito. May liquid cooling, fuel injection at sumusunod sa pamantayan. Pinakamahalaga ang pagtaas ng potensyal ng makina. Ang 650cc na makina ng ER6 ay may 71 kabayo, higit sa 22 kabayo ng side valve na M72. Ngayong 2023, inilunsad ng Chinese brand ang bagong bersyon ng motorsiklo na may sidecar,
ang Changjiang 700 na may inline 2-cylinder na mas mataas ang displacement at lakas. Ang 700cc na makina ay may 75 kabayo sa 8,000 at 500 RPM at 68 Nm torque sa 6,000 at 500 RPM. Ang motorsiklo na may sidecar ay 200 at 76 kg at umaabot sa 130 km/h ang bilis. Ang transmission ay 5-speed may reverse gear at ang pagmamaneho sa likurang gulong ay gamit ang kadena. Oo, inaalis ng solusyong ito ang posibilidad ng drive sa gulong ng sidecar. Ang Uralang ang natatanging brand na may production motorsiklo na 2x3 wheel scheme. May 18 litro ang tangke ng gasolina at 4.5 litro ang konsumo kada 100 kilometro. Pinaghalo ng motorsiklo ang klasikong disenyo ng may sidecar at makabagong solusyon, lalo na sa sidecar ng pasahero. Bukod sa komportableng upuan, may seatbelt, 12-volt saksakan USB port, switch ng control, fog light at dagdag ilaw din. Narito na ang pinakamahalaga at pinakainteresanteng bahagi, ang presyo. Sa Russia, ang Changjiang Adept 700 ay nagkakahalaga ng 1,300,000 at 30,000 habang ang mas mataas na modelo na may sidecar din, ang Changjiang Dynasty 7 ay nagkakahalaga ng 1,300,000 at 80,000. Mas mura ito ng 100,000 kumpara sa Ural. Sa China, nasa $7,000 lang ang presyo ng motorsiklong ito. Sa simpleng kalkulasyon, malinaw na nagdodoble ang presyo ng motorsiklo pagtawid ng hangganan. Mayroon ding modelo sa pamilya ng motorsiklo na tinatawag na Solo 700 na isang solong motorsiklo. Tinatayang 50,000 ang presyo nito. Ikinumpara ng media ang bagong Changjiang sa Ural at tinawag ang Changjiang 700 na kakompetensya ng IMZ motorsiklo na ina-assemble na sa Kazakhstan. Para makaiwas sa mga parusa, sasabihin ko lang ang nakikita ko mula sa aking pananaw. Magkakaroon ng kompetisyon ang Ural mula sa Changjiang. Sa ikatlong dekada ng ika-21 siglo, mababa na ang demand sa mga motorsiklo, lalo na may sidecar, sa dating Unyong Sobyet. Noon, ang motorsiklo na may sidecar ay mas murang alternatibo sa kotse at ginagamit araw-araw. Pero ngayon, ito ay naging isang tiyak na estilo ng sasakyan na may mas mataas na katatagan at kapasidad sa paglalakbay. Tungkol sa potensyal ng mga makina ng Ural at Changjiang, base sa mga numero, lamang ang Chinese 700 kumpara sa Ural, pareho sa lakas at torque. Ang Ural, kung sakali, ay may 41 kabayo at 57 Newton. Mas hirap ang high RPM na Chinese makina sa sidecar, habang ang Ural opposite ay kilala sa malakas na hatak sa mababang RPM at mas bagay sa ganitong gamit. Ayon sa mga komento sa bagong video tungkol sa Chinese sidecar na Tornado 500 at 20, naging issue sa maraming manonood ang paggamit ng chain drive sa likurang gulong. Personal, taga-suporta ako ng kardang at nagmamaneho ng motorsiklong may kardang, pero dapat nating tandaan na may kalamangan at kahinaan din ito sa paglalakbay. Mas maganda ito kaysa kadena, mas madalang ang maintenance at mas matibay sa labas, pero mas mahal at mas mataas ang power loss. Tingnan natin mabuti ang layunin ng kardang. Para itong crossover na may sidecar, pangbiyahe, pero 90-95% ng takbo nito ay sa aspalto. Hindi ito para sa matinding off-road tulad ng Ural Gear Up, kaya ang kadena ay sapat na solusyon. Sanay na tayong magdala ng kalahating toneladang kahoy sa putikang daan ng gubat gamit ang Dnieper o Ural na may sidecar. Kasabay nito, kumpara sa teknolohiyang Chino, naging kapuri-puri at interesante ang aparatong ito. Kung anong kapalaran ng Changjiang 700 at paano ito gagamitin o ibebenta, panahon lang ang makakaalam. At dito nagtatapos ang lahat para sa akin. Tulad ng dati, ito ang channel na Crossmoto. Maraming salamat sa inyong panonood, pati na rin sa suporta sa pamamagitan ng likes, komento, pag-share at pag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli nating pagkikita.